Hello everyone! So for today, I'm traveling to Mongolia sa Ulaanbaatar mismo. So, ang sasakyan ko na airline is Korean Air. First time ko na mag-business class sa Korean Air. So samahan niyo ko and gusto ko rin sana maisingit ko kung makakapunta ako sa lounge sa Incheon. Then from Incheon, diretso na ng Genghis Khan going to Ulaanbaatar. So ayun. Actually, this is my second time going to Mongolia and ngayon lang ako nagka-oras. Kung maisisingit pa rin pala kasi it's a business trip, halo ng leisure. So I'm gonna have like a one day off to actually do leisure activities around the area. So let's see kung kayanin tsaka kung magkano aabutin. Alright. Hi guys! So andito na ako sa lounge ng Pags. Care of Pags for Korean Air. So nakapag-check-in na rin ako kanina. Mabilis lang. Since yung na-purchase sa ticket is business class, so may priority access dun sa pag-check-in. Sa immigration, the usual questions, saan ka pupunta, kailan ang balik, tsaka kung anong gagawin mo. So far, so good naman. By the way, take note, pag pupunta kayo ng Mongolia, hindi naman necessarily required ng visa for Mongolia, for Filipinos. Ngayon, andito ko sa lounge. Kaninang punong-puno to, pero ngayon wala na masyadong tao. Ayan, empty na siya. So far, okay naman yung pagkain. Parang parehas lang sa Terminal 3. Sa Terminal 3 na food. Parang isa lang yata yung supplier nila ng siomai. Oo nga naman kasi Pags din pala yun. So anyway, ayun. Sana ma-enjoy ko tong trip. And good luck. Ayun. Kasi medyo mahirap din makipag-communicate, to be honest, dun sa mga dun sa locals. Kasi syempre hindi man sila lahat nag-i-English. Pero recently, may mga wave na ng mga students, millennials na nag-aaral ng English. So, ayun. So far, so good. Tsaka, binuboost nila yung tourism nila right now. So, itatry ko din yun na may whole day trip kami. So, yun. Sana masamahan nyo ako. So, this is my seat. Ayan, maluwag siya. Actually, nare-recline siya into like a fully reclined na bed. And pwede nyo rin ilagay yung sapatos nyo dun sa ilalim. Ayan, may TV. And then yung control panel kung paano mo i-recline yung seat mo. Then, nandyan na rin yung control panel for the lights. And yung kung tatawagin mo yung mga flight attendant for any assistance. Also, meron ding lagayan dito ng a small mini compartment. Pwede mo ilagay yung mga valuables mo dyan if ever na magsi-CR ka. And they gave me this biscuits. Masarap to, in fairness naman. So yun. Okay, I'm finally here at Incheon Airport. Ganda na si Air sa airport nila. Sana all. Please. Tapos meron dito sa loob na Japanese bidet. Mga tissue, mga ubos. Tapos may bidet na maganda. Flush. Ayan, boarding na tayo. Actually, wala na akong oras kasi 1 hour lang pala yung halos 1 hour lang pala yung pagitan. So, hindi na rin ako nakapunta sa lounge. Tsaka nakabili ng mga skincare products. So, kung gusto nyo maglibot dito, make sure na maglagay kayo ng allotted time. Or, mag-Korea na kayo mismo. Ay,
airport. Grabe, ramdam ko na yung dami. Hi guys! So finally, we landed here in Ulaanbaatar. Kakasakay ko lang ng van. Pwede namang bumiyahe dito na parang gumagamit ka ng Grab. So meron akong dinownload na app, pangalan niya UB Cab. Yun din kasi yung nirecommend ng mga kakilala ko dito. And basically, kailangan nyo rin bumili ng local SIM card para makapag-register dun sa app. After ko bumili, nag-book na ako ng kotse going to the hotel. So far so good naman, and wala rin ako naging problema masyado dun sa immigration kasi mabilis lang, hindi naman kasi required ng visa dito. I mean, magkaka-requirement lang pag after 30 days ata or 60. Hindi ko lang ganun ka-sure. Pero since 7 days lang ako dito, so hindi naman siya requirement. So ayun, samahan niyo ako. Ang ganda ng view ngayon parang pa-autumn na rin sa kanila eh. So far hindi pa malamig. Malamig na pero hindi pa yung gano'n na OA na super lamig. So nagdala ako ng puffer jacket, trench coat, scarf, gloves, tapos yung mga heat tech na innerwear. Kasama yung medyas, yung t-shirt, just in case. Kasi parang may chance yata na maging ano siya, 10 degrees. So, ganun. So, ayun, samahan nyo me. So, nandito na ako sa hotel. Pangalan niya Blue Sky Tower. Ito yung cabinet. Kompleto naman ng mga gamit. Sorry, ano yan? Mga hanger. And then, additional cabinet. May safe po. Meron din silang fridge. Mini fridge. Water, of course. And ito yung room, ang ganda. Maganda naman siya kasi city view. So, meron tayong mirror, controller ng AC, may TV, merong desk for working. Ayan. Tapos, ito yung view, city view. Fairness nakatakot din sa baba. Ayan. Ganda ng view. Nakita nyo yun? Parang surrounded siya ng mga bulubundukin. Ganon. Okay, nakalimutan kong i-vlog yung CR. So ito, may weighing scale. Kakaiba yung weighing scale Huwag na natin baka ma-offend ako. Charing. Joke lang. So may bathtub. May salamin, syempre. Medyo may kalumaan siya, Alam ko medyo matagal na rin tong hotel na to Syempre may hair dryer tayo, yung mga anik-anik, toilet, wala lang bidet guys. Ayun lang. So, tignan natin paano ang
areglo. Tapos ito naman yung shower area. Hi! Alam nyo kung ano yung nalimutan kong dalhin? Nalimutan kong magdala ng sunglasses. Mataas ang sikat ng araw dito. Actually, pag nasa labas ka, ito kasing gamit ko na frame, may transition lens siya. So, nagta-transition siya talaga agad compare sa Pilipinas na it takes time bago to umitim. Pero dito talagang ang bilis. So, guys, don't forget to bring sunglasses, tsaka magdala kayo ng sunscreen na 50 plus and above yung SPF. Kasi iba yung hangin dito, iba rin yung araw. Ayun, so medyo napagod ako sa biyahe. So far, okay naman. At least dire-diretso from Manila to Incheon, Incheon to Ulaanbaatar. So far, makaka-research naman kayo agad ng mga tours. Kung grupo kayo, mas makakatipid kayo actually. Pwede nyong hati-hatiin yun. Compare sa mga solo traveler na the more na solo ka, the more na mahal yung tours na makukuha mo. O unless na mag-join ka as joiner sa mga groups. Mas better yun. So yun, pwede nyo i-personalized. Ayan. So ito yung chicken, para pala siyang ano, parang Popeyes ba yung ganito? Okay, ayun, so kumain ako dito sa Fat Hen Chicken. Fast food siya na homegrown dito sa Ulaanbaatar. Masarap in fairness naman. Ayun, unfortunately hindi gumana yung card ng Keki. So na-orkot ako. Ang ginawa ko, buti na lang nag-withdraw ko ng cash. Yung cash ko kasi pang taxi lang sana yun. So nagamit ko siya. Pero okay lang. Vegetables. So magulay din sila. They also have cold cuts, mushroom, fruits, yogurt. Ito yung mga ulam. So let's see. Oh, so they have lamb. Let's try the lamb. Isa lang. Hindi masyadong. Then fish. Vegetables. Grilled pero boiled. Gusto nyo yun? Rice. We'll get rice. Then bacon and sausage. Ang cute to, may parang pang nomad dun, no? Yung bahay na maliit. Bukas puntahan ko to kasi mas maliwanag, mas makikita niya. Pero so far yan yung siya, relax. Ayan, o. Very similar to Korea. Ganyan ang sila. Ito mga bird.
wala nang laman kasi gabi na. Ito usually yung mga benta. May mga noodles din from Korea. Ito. Tsaka Japan yata. Meron din sila yata sa kanila. Ay hindi, Nongshim. Ito. Surprisingly may Haribo dito. Tsaka mga candies. Ano, ito try ko to. Or ito. Ito parang local cake nila to eh. Shokaw lang eh. Ito may ganito rin sa ano, sa Europe. Frozen drinks. Parang galing din Korea tong mga chichirya. Parang may version dito na galing Russia na Lay's. Okay, this other rice. Oh, rice pala. Coffee din sila. Ayan, Fanta. So they also sell Fanta in here. Pricing. Okay. Quite a lot. That's a lot. So someone recommended a drink, their local drink, local beer here in Ulaanbaatar. So I'm gonna try it. I have bag. Okay, I'm done getting my stuff. Merong nag-recommend sa akin ng local beer nila, so I'm gonna try it later. Ayun. Ang pangalan niya CU Convenience Store. It's actually the same in Korea. Ewan ko ha, medyo nag-struggle ako kanina dun sa pagbili ng stuff dito. So, and medyo ang hirap mag-vlog kasi ang hirap mag-video kasi everyone's looking at you, like staring at face, whatever you're doing. So, yun. I'm going back to the hotel para i-try yung mga local convenience store products. So far, alam nyo, maraming ano dito, maraming young people. Parang malaki yata yung population ng mga kabataan compare sa mga older generation. So medyo reverse sila sa Japan. Ayun, na-awkwardan ako mag-convenience store, pero sige, na-narrate ko na lang pag kasi ang hina ng boses ko, so sana marinig. Anyway, I'm going back to the hotel. Bye! Okay, so andito na ako back to my hotel. So ito yung mga products na kinuha ko dun sa CU. So CU is yung convenience store nila dito sa Mongolia, which is originally from Korea. And ayun, medyo na-surprise ako kanina kasi may kumausap sa akin na lokal. Kasi nakita nga niya na nagvi-video ako. So ayun, medyo nahiya ako. Tapos nag-recommend siya ng drink, which is yung papakita ko later. So ang religion pala dito guys is almost 90% Buddhism. So very similar with Japan, with India, and then with Thailand as well, na Buddhism yung main religion nila. So which is nice actually. I get to meet a lot of new people. Okay, going back to sa mga products na binili. Okay, so let's try the Fanta. Fanta kasi usual naman, parang Royal Through grapes lang siya. Yung parang grape version sa atin. Pero in Europe pala, especially in Germany, pag titikman niyo yung mga soda nila, less sugar. So medyo hindi siya matamis. And baka gawa nga to sa Europe kasi tignan niyo yung cup yung cup na hindi natatanggal, yung nag-i-stay lang para na sisil mo ulit. Yeah, this is good. And try natin. Ito palang oral.
Nakapack pala siya into smaller bits. Okay. Para siguro tong, okay. Para siyang rice crackers ng Japan or ng China or ng Taiwan. Good. Maganda. Pang merienda siya. And we also have the mooncake. Mooncake ang tawag ko kasi hindi ko alam kung ano talagang kasi yung language nila yung nakalagay, so hindi ko translate pa. Pero kainin na natin. Yung palaman siya sa loob. So I guess ano to? Baka mung bean. Eng bitin pa rin. Eng bitin pa rin. And then try natin tong local cake. Yan laki pala nito. Good until, well, I'll be staying here for a week, so pwede namang i-ref, diba? Ay, ang galing. Para siyang ano yung cake na puro cream. Sorry, limutan ko. Okay naman siya. Maano siya, ma-frosting. Ayun. So, sa mga gutom dyan, of course, pwede naman yung CU. Parang similar lang din naman sa Korea. So, yun. Yung lace, actually, I had this few days ago. Masarap siya, in fairness naman. So, yun. Also, yung natuwa lang din ako kanina kasi yung yung ka-meeting ko, they gave me like a leather passport. So, do you know guys, na sa Mongolia, isa to sa mga main businesses nila. Leather goods, cashmere, yung mga clothing. That's really good. So, if you guys will go to Ulaanbaatar, especially, there are a lot of what do you call this, like shops na affordable naman. Of course, makita nyo rin yung mga medyo mahal na outlets, but all you have to do is to just do your proper research para makita nyo yung maayos sa shoppingan for good cashmere. Kasi cashmere, mamahalin na tela. So, yun. What else? So far, okay naman yung experience ko compare last year, kasi last year mas malamig. So this time around, mga around 15 to 22 degrees. So kaya na kahit yung light, hindi naman yung puffer jacket, yung down jacket ng Uniqlo, hindi naman yun. Pwede na yung light parka, or yung may yung light lang na ultra down ba yun, parang ganun. Pwede na, kaya parang lang siya, sagada yun. Okay. Nakalimutan ko palang i-mention yung pagbabayad. Hit or miss siya. Magdala kayo ng additional credit cards or yung GCash or PayMaya kung gagana. Kasi dito may times na gumagana yung iba, may times na gumagana yung isa. So paiba-iba siya. Another one is lagi kayong magdala ng extra cash. So if you have USD, magpapalit na kayo once you arrived at the airport. May currency or money changer naman sa second floor, so pwede niyong kunin. So with regards dito sa kinain ko, ito yung mga pricing niya. So nasa around 27,600 to Greek lahat, excluding yung lace kasi binili ko siya nung nakaraan eh. So 27,600 to Greek. Checking yung price ng total, it's around 27,600 to Greek. So roughly around 400 plus pesos siya. So I guess medyo malapit sa currency natin. I mean, yung pricing dito. Pricing ng mga products nila. So anyway, ayun, balikan ko kayo. So sa mga next adventure ko, sa next na adventure ko naman. So ayun, bye-bye!